Mega love. Shoutout mga absat. Pag-usapan natin si Gutesa mga absat. Tukuyin na kung nasaan si Gutesa. Alamin natin kung totoo. Nalawin natin si Kabsat Epifanio Labrador. Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan, no? Yun! So, okay. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko muna palang pagpahingahin sana si Marcoleta dahil mukhang madalas na daw itong hina-high blood, lalong-lalo na kapag napapanood niya yung vlog natin. Aray ko po, kumukulo yung at talagang laging inaatake sa puso. Dahil pag nakikita niyang binabanatan ko siya, wala siyang magawa, no? Pero ganun pa man, dahil po sa request po ng ating mga kababayan, ito't babanatan na naman po natin. Sige, ito po si Marcoleta. Okay, wala po natin patagalin. So sa mga kababayan po natin, huwag po kayo mag-i-skip ng ads, no? Para nang sa ganon, makatulong po kayo sa ating programa. Okay, banat na. Okay. Ano ba, tetersera natin, segunda o kwarta? Bahala ka na. Sa kwarta para mas maganda. Bahala ka na. Okay, Marcoleta, kamusta ka ng hayop ka? Ano nang balita sa yung malaking mata ka? Ha? Kalbo pa rin ba yung nasa ibabaw ng yung piluka? O nasa ilalim ng yung piluka? O siguro naman, nakapagpahinga ka na. Pinagpahinga na kita siguro ng mga ilang oras para hindi mo marinig ang aking mga sinasabi na sa'yo ay nagbibigay ng sakit ng ulo. Ngayon, Marcoleta, alam mo bang booking ka na sa iyong mga katarantaduhan? Bakit ko nasabi? Alam na kasi ng taong bayan na ikaw ang nagtatago kay Gutesa. Alam mo bang may nagsabi sa akin kung nasaan si Gutesa? Tinuturo nyo na sa kampo ng... Sigurado ka, Kabsat, Epi? Sigurado ka na kay Marcoleta? Sabi niya nasa Marines. Kaso sabi ng Marines, wala daw sa kanila eh. Marines, nasa ilalim naman pala ng ano? Ng ano? Ng underground ni Manalo. Kasi mga kababayan, ito. Sa underground. Ay, grabe ka naman, Kabsat. Sigurado ka sa sinasabi mo na sa underground ni Manalo. Alam niyo naman pag sinabing Manalo, alam na this. Ay, grabe naman to. Ito po kasi ang tawag sa akin. Ito tawag sa akin. Who is he? Isa po sa mga mga talagang bumatikos kay Marcoleta at sa iba pa. At ang sabi sa akin, ng isa sa membro ni Manalo, pag gusto niyo panoodin ito, Kabsat, puntahan niyo lang ito. Marami siyang vlog tungkol kay Marcoleta, sa INC. Yan o. Epifanio Labrador with 184,000 subscriber. Puntahan niyo yan si Kabsat. Panoodin niyo po yan. Ayan. Minsan nakakausap ko ito pag nag-live to. Kaso hindi kami nakakapag-usap kasi sabi niya, pinaghahanap siya ng INC. Kaya nakaganyan siya, nakamask siya palagi. Nililito lang nila ang taong bayan. Tinuturo nila na kinupkop daw di umano ng Marines. Pero totoo, nasaan? Ay naku, wag kang magkakamali, Kabsat ha, baka naman. Underground lang naman ng Central ni Manalo, etong si Gutesa. No? So kaya pala nililito nila ang taong bayan. No? Ayun na, nililito ba nila? Kaya sabi nila, nasa Marines, pero nagsalita yung Marines, wala sa amin. Huwag nyo kami dinadamay sa kalokohan nyo, nako po. Gawan pa nila ng trabaho yung ating mga nasa gobyerno. Ginugulo nila, lalong-lalo na to si Mike Defensor, tong hayop na to. Talagang grabe sila maglaro. No? Tapos, bakit ba nila tinago si Gutesa sa Central? Meron din ako nalaman na ito palang si Gutesa, itong hayop na to. Membro din pala to ng iglesia ni Manalo. Ay, ganun ba? Si Gutesa, INC pala siya? May posibilidad kung INC talaga siya, baka nga totoo tong sinasabi ni Epifanio Labrador, baka nga. Tayo nagre-react lang tayo, hindi natin siya alam kasi siyempre ito according kay Epifanio Labrador. Walang nga talaga. Pinaglalaroan na po tayo ng gusto ng reliyon na to. Grabe na po talaga yung pag-abuso ng reliyon na to. Nagiging kasangkapan na sila, nagiging kakampi na sila, nagiging instrumento na sila ng kasamaan ng mga politiko o ng mga magnanakaw, bandarambong na politiko sa bansang ito. Grabe, solid din magsalita itong si Kabsat Epifanio. Grabe din. Nakasubscribe daw si Elvira G. No? Pati itong bubuuin nila. Naghalo-halo na para lamang masiguro na mapababa ang ating mahal na Pangulo. Yung GIL, pati ang Iglesia ni Manalo, pati ang KOGC, magsasanib puwersa daw para lamang masiguro na mapababa ang ating mahal na Pangulo. Yun lang, may plano pala sila kay Pangulo pag ganyan.
No? Kaya nga pinag-iingat. Actually, lumalabas na, no? Mga kabsat, no? Meron nang actually, may mga lumalabas na mga pangalan. May mga nilabas na pangalan, yung mga involved, kung sino yung mga may plano talaga. Tapos, aside from that, meron pa yung mga nilabas na pangalan na mga gustong mag-destabilize. May listahan si Tulfo. Nakita nyo na yun? Parang pinakita ko na kanina umaga yun. Basta, although pinaganong ko lang, hindi ko siya binasa. Maraming pangalan, mga familiar names. Diba? So naghalo-halo na yung parehong kulto. No? Parehong kulto. Ay, grabe ka naman. Napaka-harsh mo naman magsalita, kabsat. Huwag ganyan. Kaya nagagalit sila sa iyo eh. Kaya nahanap ka eh. Huwag ganyan. Yung Jesus is Lord, Oh, Jesus, Kingdom of Jesus Christ, at yung Iglesia ni Cristo. No? Na kung saan, parehong sinasabi sa Biblia na mga kulto na mag-aangkin na nasa kanila si Kristo, pero ang totoo, ang nasa kanila ay diablo. sabi sa totoo yung sinasabi ni Labrador. Naging iglesia ni Manalo ako dati since 2021. Ay, really? INC ka pa rin ngayon, Sir Tony? Ay, grabe naman to. Yan o, sinasabi ni Sir Tony. Si Sir Tony na nagsabi, INC po ako dati, pwede ngang itago yan. May kampi-kampi sa kulto ni Manalo. Ay, binabasa ko lang to Baka magagalit na naman yung mga kabsat nating INC dyan. Huwag kayo nagagalit kay Maestro ako. Binabasa, nagre-react lang tayo dito sa kan. Itong sinabi ni Kabsat Epipanyo. No? Nako po, wag ganyan. Relax lang, Sir Tony. Nagagalit na sila. Anyway, sige, tuloy natin ito sabi ni Kabsat Epipanyo Labrador. So, magsasani puwersa daw. Una, tinatanggi pa nila. Diba? Kasi, kapag hindi nila napabaksak ang ating mahal na Pangulo, siguradong matutukoy eto pong si Gutesa. At balita kong ito si Gutesa, pati yung pamilya niya, nasa loob mismo ng compound ng iglesia ni Manalo. Ang tanong, paano mo na sigurado yun? Naku, naharangan pa ata tayo. Naku po. Most popular AI apps use these effects. Haven't you started using it yet? Kawawa ang ating mahal na Pangulo. Dahil talagang niloloko, tinatarantado ng reliyon nito. Grabe. Pumunta lang si Sara Duterte kay Eduardo Manalo, meron ng mga nangyayaring hindi maganda at mga kababalaghang masasabi nating malademonyong kababalaghan. Kaya nga itong si Marcoleta, nagsisikap dahil nabubuking na siya sa mga kahayupan niya. Lalong-lalo na doon sa pangako niyang hindi pala 20 pesos, sa Pangulo pa. Pangako niya na 2,000. Pag yung kuryente mo, less 2,000. Libre na. Anak ng kamote hanggang ngayon, ilang buwan na. No? Ilang buwan na. Samantalang si Tito Soto, yung sahod niya bilang senador, dinodonate niya sa mga estudyante. Pero itong si Marcoleta, alam ko na, una pa lang, pambubudol na yan, panlilin lang na talaga yan. No? Na 2,000, Putres, ilang buwan na lumipas, wala na. Magkakalating taon na, wala na. Wala na. Putragis. What if, ako nga mismo, mga kapsat, yung kuryente ko, nasa 1,000 to 1,200 per month lang. Dapat libre. Diba? Asan na? Marcoleta, isa ka talagang alam mo na. Tragis. Kaya sa mga naniwala kay Marcoleta, sabi ko, buti lang, hindi ko binoto yan. Kasi alam natin, no? Mambubudol talaga, mga kapsat. Agoy. Pero nakakagulat tong sinasabi ni Kabsat Epipanyo. Sige tuloy. Pala natin yun na natupad na. Yung 2,000. Si Boy 2,000 at itong si Boy Gismil. Anak ng teteng talaga. Mga kababayan, eto rin sinasabi ko sa inyo. Etong si Marcoleta, wala na yatang naisip na paraan. Kinausap niya siguro si Villanueva na wala na tayong ibang paraan. Pagsanibin na lang natin. Wala muna tayong away-away sa doktrina. Kampi-kampi muna tayo. Biro, mortal na kalaban ni Iglesia ni Manalo itong doktrina ni Kibuloy pero tingnan niyo nakipagkaisa na sila. Kulto yan pareho. Pero bagamat sila kulto pareho, magkaaway ng mortal yan pagdating sa dahil gusto ng Iglesia ni Manalo, siyempre mas marami yung membro nila. 'Di ba? Kaya pinagmumukha nilang mali. 'Di ba? At nilalantad nila yung lahat ng maling turo ni Kibuloy. Pero ngayon magkakampi na sila. Itong Jesus is Lord. Born again nito. Alam na alam ng Jesus is Lord
Ng pamunuan mismo itong mag-ama na po parehong mga tolongis yung pagmumuka. Alam ng Jesus is Lord na kulto tong mga ito. Tanungin niyo sila. Isa lang sasagot sa inyo ng mga pastor nila diyan. Kulto ang iglesia ni Manalo. Pero tingnan niyo naman. Nakikipagsanib puwersa na sila ngayon para lamang mapatalsik yung matinong pangulo ng ating bansa. Para lamang hindi mapanagot o hindi mapanagutan ni Villanueva yung kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun lang. Pati nitong ni Marcoleta, siyempre, yung kanyang kahayupan. Pinapatalsik ng iglesia ni Manalo. Tragis ka naman, ano ba? Pasensya na, Kabsat, hindi talaga kita tinututukan. Pero dahil dito sa topic mo to, tinutukan kita. Naku po, grabe naman. Parang sobrang galit mo kay Marcoleta. Wag naman ganun. Pero naiintindihan kita, no? Naku po. Mga Kabsat, supportahan nyo na lang, mga Kabsat. Ito si Kabsat. Epipanyo Labrador. I-subscribe nyo, Kabsat, no? At huwag kayo mag-skip ng ads. Sa mga kasama natin dyan, ito, supportahan natin yan. Especially, pinaghahanap to ng INC. Etong ating mahal na Pangulo para lamang maipalit si Sara Duterte nang sa ganon, syempre, happy-happy na naman ang iglesia ni Manalo. At maibigay na naman sa kanila ang lahat ng mga pabor. Di ba? So, talaga naman. Kaya Marcoleta, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Huwag mo masyadong punuin ang aming mahal na Pangulo. Dahil titiyakin ko naman sa inyo, kapag ang aming mahal na Pangulo ay napuno na, isa lang ang gagamitin yan, martial law. At ang unang-unang talagang magdurusa dito kayo. Kayong mga nakipagtulungan sa mga politikong demonyo na katulad ninyo. Kaya sa iyo, Marcoleta, na mukhang sapatos ng demonyong tanga, manahimik ka na lang. At hintayin mo yung kapurusahan mong demonyo ka. Yung pagmumukha mo mukhang lampaso na kung saan ay hindi na ginagamit dahil pudpud na, manahimik ka. Yung itsura mo, yung mukha mo na mukha kang demonyong tanga, tumahimik ka. Sigurado magagalit ka na naman sa akin. Pinapatawag mo ko pero hindi ka naman nagpursige. Bakit? Balita ko kasi mga kababayan, takot na takot itong si Marcoleta sa akin. Hindi niya na nga ako magawang banggitin doon sa Net 25 dahil sa sobrang takot nito sa akin. Diba? Alam ko naalala niyo, sabi niya, gusto niya ako ipatawag, gusto niya ako, di ba sinabi ko agad, rumes ba agad ako, mumurahin kita kahit presidente ka pang putang ina mo ka. Dahil doon, natakot, nawalan na ng ganang ipatawag ako, tawagan ako. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo Namimili lang ng kalaban to si Marcoleta. Ang gusto niyang kalaban yung hindi siya papatulan dahil nga sa alam ng mga ito na may sayad talaga sa utak itong boy kalbo na to na nilagyan lamang ng wig yung ulo. Di ba? Marcoleta, ilabas mo si Gutesa. Inuutusan kitang hayop ka. Ilabas mo para makausap ng mga senador at maimbestigahan. Siguro, bago ilabas ni Gutesa ay ni Marcoleta si Gutesa, siguro sinasanay niya muna. Minamaster niya muna ng husto. Para nang sa gano, pagbalik ni Gutesa doon sa Senado, abay magaling. Para hindi na sinasabi ni Marcoleta, ay, basahin mo, wag ka lumalaktaw. Lumalaktaw, basahin mo sa page na to, sa paragraph na to. Kabisado ni Marcoleta na mga Kabsat. Nako po. Grabe naman tong revelasyon ni Kabsat Epipanyo, mga Kabsat. Grabe to. Pati Muslim dito sasama rin sa rally ng INC. Really? Tumatawa tuloy si Winnie Artos. Sige, tapusin na natin to. Hindi na magmumukhang tanga. Hindi na magmumukhang mongoloid na kung saan nagbabasa pero hindi pala binabasa yung iba dahil hindi naman kasi niya talaga testimonya yung binabasa niya. Di ba? Na kung saan mas mukhang may alam pa si Marcoleta sa sasabihin niya. Di ba? So Marcoleta, bukong-buko ka ng demonyo ka. Kaya yung malaki mong mata pag hindi ka pa nagbago tutusuking kita. Kaya kung ako sa'yo, sa lalong madaling panahon, ilabas mo na si Gutesa bago pa magwelga ang taong bayan at itapon ka sa kangkungang hayop ka. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung kahayupan mo, katarantaduhan mo, kagaguhan mo, kajabluhan mo, dahil kitang-kita na yung sanga-sangang sungay na nasa ulo mong kalbo ka. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, wala naman talagang ginagawang mabuti to. Alam mo, kahit nga si Robin Padilla anong sabi ni Robin Padilla? Mas maigi na si Lacson ang nasa posisyon ng Blue Ribbon. Chairman ng Blue Ribbon. Tama, agree ako dyan. Sinabi ni Robin Padilla, okay na sa atin na si Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, tinatrador niya na si Marcoleta. Ayaw niya kay Marcoleta, ganun yun. Putragis, nakapaw. Committee. Kesa doon sa isang bagitong dating congressman na kung saan doon na tumanda pero walang kaalam-alam at naging salimpusa na lang dahil nga sa sobrang kayabangan. Ngayon, dyan sa Senado, nagsisikat-sikatan.
Oh. Akala mo naman may alam. Laging galit, laging pikon, lahat pinapatulan. Talagang masasabi mo na itong ugali niya, ugali po ng isang demonyong mangmang. Agoy. Di ba? O, kaya sa'yo, Marcoleta, dahil alam na ng lahat na tinatago mo si Gutesa sa compound ng iyong hari na si Manalo, ilabas mo na. Baka mamaya, matulad kayo sa Saki o GC pag hindi kayo tumino. Malamang siguro ililipat na nila. Kasi nabuking na natin siguro mamayang gabi o kaya pag napanood nila to, ililipat na agad nila kasi matatakot sila Baka matulad sila kay Kibuloy. Yan, bubutas-butasan yung mga kingdom nila. Ganun ba yun? Grabe naman. O siya, mga Kabsat. Yan po sinabi ni Kabsat. Labrador, mga Kabsat. Si Epifanio Labrador. Grabe, Tinatago daw nila doon sa compound nila. No? Kung saan kasanib. At syempre, sinabi, ito pa lang si Gutesa, isang INC din, mga Kabsat. Ay, grabe. But anyway, ako. Alamin na lang natin sa susunod na kabanata kung ano ba talaga. Pero ingat-ingat, Kabsat, pangalan nito? Epifanio, Nako po, grabe ka bumanat kay Marcoleta. Nako po, ayaw niya ng ganyan. Mabubwisit siya pag may bumabanat sa kanyang ganyan. Huwag ganyan. Nako po. Pero anyway, nakuha na natin yung punto mo dito, no? Yung punto mo dito kung nasaan, no? Pero ang tanong, asan yung source natin dito? Ikaw ang source natin dito, Tragis. Yan. Kung tayo dito, nag-react lang tayo dito sa record. Kasi sabi niya, actually, ilang araw na ba lumipas to? Ilang araw na lumipas to? Check ko nga. 4 days ago. So kung 4 days ago yan, nilabas niya to. 1, 2, 3, 4. Last Friday or Thursday pa to. Itong vlog na to. Last week. So probably baka na kung sakaling totoo man, baka nailipat na. Siyempre ayaw nilang madama ito. No? Gravity. Pero grabe rin, Kabsat, Grabe rin ang mga pasabog mo. Grabe rin ang mga banat mo. Talagang sapul sa puso. 112 ng like mo, Kabsat. Maraming salamat po sa mga nag-like. Thank you very much. Ito, Kabsat, okay na tayo dito. Kinuha lang naman natin yung punto niya kung nasaan, no? Kung saan natatagpuan itong si Gutesa according to Epifanio sa kanyang source na talagang kung anong source. Parita ko, may mga kaibigan ata siya sa INC na nagsusumbong sa kanya. Kaya ayun, nalaman niya malamang. Pero let's see kung anong man lalabas. Sana lumabas yan. Kasi talaga kailangan niya lumabas. Kasi sinisiraan niya si Con Si Romualdez, di ba? Siya lang yung nag-iisa na testigo na nagturo kay Romualdez. Yun nga lang, mas mabilis pa sa alas 4 ang pagsunog sa kanya kasi nga, peke yung kanyang affidavit. Sabi nga, false in uno, false in omnibus. Peke in one, false in one, false in all. Peke sa isa, peke sa lahat. Yun ang pinaproblema. Siya again, maraming salamat po sa mga nag-like sa ating 100 live viewers. Baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Mag-last topic muna tayo bago tayo mag-dinner. Dinner tayo tapos mag-last live tayo mamaya. Babawi ako. 2 live tayo ngayon. Pero for the meantime, isang last subtopic tayo. Tapos dinner lang ako saglit. Tapos relive ulit tayo mamaya. Kasi marami pa tayo pag-uusapan na. Lalo na si Bato, ang dami. Na nawawala si Bato, mga Kabsat. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita. 4 na araw na. Silipin niyo yung page niya. Walang update. Tahimik. Pati sa Senado, wala siya kanina. Wala. Nakita nyo? Bakit kaya? Alamin natin ang magiging problema niya ngayon. Kayo mga DDS, makinig kayo sa last subtopic natin, tong live natin ngayon. Pakinggan nyo to at nang matauhan kayo. Alright? So subtopic muna tayo. Last subtopic tayo. Maraming salamat. Again, like and subscribe.